Duterte supporter. Oh, press 1PH. Duterte supporters wanted to project an impression that Filipinos disagree with the decision of the government, no, of President Ferdinand Marcos Jr. to arrest and hand him over to the Hague. Kayo lang ang may sabing illegal ang pagkakaaresto eh. Ipapaliwanag pa ba namin paulit-ulit yan? Hindi nga rumekta ang ICC sa Pilipinas, no? Nakipag-ugnayan sila, humingi sila ng tulong sa Interpol at ang Interpol naman hindi kayang tanggihan ng Pilipinas, no? Dahil tayo kapagka mga bossing, baka pwede pakihagilap si Tebes. Mga bossing, tinakasan kami ni Alice Go baka pwede pakitulungan kami. 'Di ba? Tapos nung tayo na Pilipinas, nandiyan yung pinapaaresto sa amin no? Nandiyan yung pinapaaresto sa amin ng ICC, kailangan namin ng tulong nyo naman. Kayo naman ang tumulong sa amin. Dahil tayo po ay kumbaga konektado sa Interpol, yun talaga ang mangyayari. Sasabihin nyo, wala, minamadali nyo yung pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Sa history yata ng Pilipinas, mga kababayan, no? Kaya dating Pangulong Duterte na yata yung pinakamahaba na antayan. Pagkatapos basahan ng Miranda rights, 12 oras. Di ba? 12 oras, mga kababayan. Tapos sasabihin, illegal pa din ang pagkakaaresto. Parang ang dating Pangulong Duterte nung nandun, nakaganyan, Tapos, kinakausap, nile-lecturean yung mga pulis. Tapos sila pa yung kawawa. Di ba? Saan ka ba naman nakakita 12 oras arestuhan, binasahan na ng Miranda rights? Siguro mga kababayan, kung mga simpleng Pilipino, wala na, tapos na yan. Pagkabasa ng Miranda rights, siguro pinakamatagal na 15 minutos. Di ba? Wala kang pakialam dun. Trilya, wala daw tayong pakialam. Sandali, Pilipino din ako. Paano yun? Di ba? Sabi ni Max Safe, sensya na, late. Sino kaaway mo, boss? Wala, ito. Mga nag-iiyakan yung mga DDS dito. Pilipino din ako, kaya pwede ako makialam dito. At kapag fake news yung ipinapakalat ninyo, kailangan naming ihinto yan. Dahil kawawa yung mga kababayan natin Pilipino. Di ba? Basahin ko ng tuluyan to, no? Duterte's supporter. Kayo daw, mga DDS. Duterte supporters wanted to project an impression that Filipinos disagree with the decision of the government of President Ferdinand Marcos Jr. to arrest and hand him over to the Hague. However, many of these social media posts were based on fabricated information. No? Welcome to the DDS. Kung saan laganap ang fake news. Di ba? Mahirap ipaglaban yung pinaglalaban ninyo. Fake news, hindi nyo kayang hindi nyo kayang matagalan yan. Tignan mo, yung mga ipinatawag doon sa Congress. Di ba? Yung mga pinatawag sa Congress, merong 4 na beses na nag-sorry. Merong nagsabi, opo, fake news po ako. Hindi nila kayang, hindi nila kayang i-justify o hindi nila kayang pangatwiranan Kasi gawa-gawa lang nila. At yung mga nasa Kongreso mga congressman natin, kumpleto ebidensya at rekado. Kaya kapag i-diniscuss sa kanila, bakit mo sinabi to? Bakit ganito? Ganyan. Eto ang katotohanan. Wala na, hindi na sila makaporma. Ang sasabihin na lang nung isa, opo, tanga po ako. Di ba? At ganyan din kayo. Mahirap pangatwiranan at mahirap
ipagtanggol yung mga fake news na ganyan. Sabi nung isa, tungkol sa West Philippine Sea, 'di ba? Tungkol sa West Philippine Sea, nag-aano din po tayo, nagwa-water cannon din po tayo. Gusto pang pangatwiranan na yung isang si Jesucristo, napagbintangan na hindi totoo yung kanyang sinasabi pagdating ng mga pakalipas na panahon, sa dinaba-haba ng panahon, ayun, ang napakaraming followers. Sabi niya 'di ba? Sabi niya, nagwa-water cannon, ibig sabihin tapos na. Wala naman tayong makita na nag-water cannon o tapos na nag-water cannon ang Pilipinas. Fake news 'yun, 'di ba? Mas lalo tayong makakawawa at mas lalo natin kapagka hindi pinalagpas, 'pag pinalagpas lang natin yung mga 'yun, mga gano'ng salita, mga bossing, gagamitin sa atin ng China 'yun. No, sasabihin ng China, "O tingnan niyo kapwa niyo Pilipino sinasabi na nagwa-water cannon kayo." Ano ang naratibo ng China? Lagi nilang sinasabi, 'di ba, binubuyo kami ng Pilipinas, kami ng Pilipinas. Kaya humahantong kami sa punto na ano, na wina-water cannon namin sila. Tayo pa kawawa, 'di ba? Kaya hindi puwedeng palagpasin ho yung mga fake news. 'Di ba nagmukha silang kawawa dun. Meron 4 na beses nag-sorry, isa, "Oo, tanga po ako." Yung isa, "Opo, fake news po ako." 'Di ba Tina B at Ai Chang at Ma'am Chris Rose at Annabel Ye? Kayong mga DDS, Tapos yung iba ha, eto pa style yung ibang mga DDS ho, mga kababayan. Alam na nilang walang katotohanan yung pinagpo-post nung kanilang mga idol. Pero ang gagawin ho nila niyan, dahil nga wala, galit lang sila kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga kinakalaban nung ano nila, nung idol nila. Papakalat din yung fake news, 'di ba? 'Di ba Ma'am Angeline Collado, sa Facebook natin, makikita mo, ah, yung mga boses nung sinisigaw, "Duterte, Duterte," ang dami ng video na nilapatan, inilapat na doon sa fun run ng Dubai, inilapat na sa kung saan-saan. Iisa yung boses, iisa yung tono. Kasi wala talagang mga gano'ng tao sa kanila, 'di ho ba? Kung sasabihin ninyo yung pumunta sa Mendiola at yung pumunta doon sa Davao, kung sasabihin ninyo majority ng Pilipino yun, hindi. Lagi nating iisipin, kulang 120 million ang bilang ng mamamayang Pilipino. Kung meron man pong dumating na 30 mil dun, gatuldok lang po yun ng 120 million, 'no? Sabihin mo na 20 million, wala namang gano'n, 'di ba? Sabihin mo na 20 million yung pumunta doon sa kanilang mga pa-rally-rally, nag-uumiyakan sa para mapauwi ang dating Pangulong Duterte. 20 million is 20 million, 'no? 1/6 lang 'yon. 1/6 lang 'yon ng kabuuan ng populasyon ng Pilipinas. Kailangan umabot kayo ng kahit naman lang 61 million para masabi niyo majority, at least meron kayong 1 million na pasobra. Pero kung yun lang ang mapapakita niyo, malabong mapabagsak ang presidente sa ganyan, 'di ba? Malabong mapabagsak ang presidente sa ganyan, uunti lang kayo.